Good morning. Nandito na naman po ang inyong lingkod na si Riddler At Sensitive Bear. sa ilang episode na to? Episode 2. Episode 2 ng Usap Tayo, Real Talk. Yan. So, ang ating pag-uusapan is yung Contrails, iOS 7 Personal Voice, FERA Emergency Alert, yung bonus na kung paano namin nakilala ang mga kaibigan namin sa social media. Yes. Okay. So, bago tayo mag-umpisa, mauna muna yung batian. Sige. Okay, unahin muna namin yung mga batian para dire-diretso na tayo, no? Hindi tayo na-interrupt. So, okay. Yung half nito babasahin ko, tapos half niyan babasahin mo rin. Okay. Sa akin yung nasa left. Isa yung nasa left. Okay, so uunahin namin syempre ang aming favorite na political vlogger na legit. At saka siya rin po ang nag-establish ng Team Bangos. Walang iba kundi si Tatay Jack Ferds. Tatay Jack Ferds. Ayan, shout out sa'yo, Tatay Jack Ferds. At saka ang aming presidente na si Carclea Fontelo. Andyan din si Strex Sevilla 11, kaming kapatid. Aming astig. Ayan, astig. Alright, nandyan din si Ryan Blackwell. Siyempre, hindi mawawala yan. Si Ate Lily Ragasa. Judy Basco. Ma'am Carmen Kimberly. At ang aming Utol Don Kengs. Mommy Kengs. Little Kengs. At Baby Kengs. Si Red One, Virgel Valencia, Virgilio Villanueva, Yan, sir. Shella Maceda. Okay. Sheila Maceda, isa sa mga food vlogger natin na magaling magluto, no? So, shout out to Team Lintek. Yan, pinangungunahan ni Ma'am Lintek ang kanyang mga kagrupo. May channel po yan, puntahan nyo. Siya yung isa sa mga tumulong sa amin kung paano kami mag-grow, di ba? At tinuruan niya rin kami. Marami siyang naituro sa amin. So, Ma'am Lintek, mapapalago ang aming channel. Mapapaganda. Lahat. May tutorial pa. Paano mag-premiere. Paano mag-live. Paano makaipon ng watch hours. Saka ituturo niya yung etiquette. Oo. Kung Tamang pag... ano ba yun? Yung, kumbaga, pagka pumasok ka doon sa Sa may live. Oo. Tuturo niya lahat sa inyo yun. Kumbaga, paano kayo ma-monetize, paano nyo maabot yung watch hours. Kasi nandyan din yung mga kagrupo niya, sila Self. Si Self, siyempre nandyan yan. At saka sila Sablay Ruby, sila Ate Maf, si Ninang Yags, nandyan din. Si Cordapia Ganuelas, nabanggit na ba natin si Mami Chacha? Si Mami Chacha, yan, at ang kanyang mga team pahid na nandyan din sila si Ma'am Batsky. Si Batsky Patsky, nandyan siya, sila yung mga magkakasama dyan. Si Eva Patmos. Eva Patmos, PH. Dyan din si DNK and Family, si Apukoy, at saka si Jocelyn Barlam Vlog na mahilig din siya sa mga mukbang. Kumbaga doon kayo makakuha ng mga simpleng pagmumukbang pero convincing. Andyan din sila Pakundo, Dead Starving. Yan, laging nandyan yan si Pakundo, Dead Starving Jr. na mukbangers din. Si Caitlyn Vlog, si JCC, si BJA Solo Surveyor. Hindi rin nabanggit din natin dito dapat si Maskarang Vlogger, sumusuporta din yan. Okay, so tuloy mo. Si ever supportive din, That's All Black. Yan, That's All Black. Moto Cooking TV, napaka-supportive Yan, din si yan. Elmer, lahat pati sa Facebook sumusuporta yan. Si RN2 Cents. Yan, RN2 Cents. Eco Vlogs. Aha. Amic TV 45 UK. Si and Kuya Amic. si Ma'am Amiki. Ayan, si Kuya Amic, ayan po ang isa sa mga naging inspirasyon ko at si Tatay Jack Ferds nung time na gustong gusto ko talagang mag-vlog pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan.
Yan ang talagang sabi ni Kuya Amik sa akin. Saka dun sa pagsasalita kasi ni Kuya Amik na ako dun ako talagang parang naisip ko na gusto kong sumuporta sa kanila pero at the same time gusto ko rin mag-vlog at tulungan kasi nga napakalumanay ng boses niya sa totoo lang. Oo. Kadaling makakuha ng loob mo sa kanya. Tama. Nilda Arciero, Mami Lou, si Crew Jane, na isa ring aming tinatambayan. Blessed Madrid, ayan, Yes. makababait ka ha. Si Blessed Madrid. Mag-aaral ka mabuti. Kim Dancel. Yan, si Nike Dancel. Ayan, Nike Dancel, shout out sa'yo. At ang kasama mong si Mami Lou. Nandyan din yung mga SSTV ng mga kagrupo niya. Shout out na rin natin sila. At syempre, si Axel Roses, yung tatlong yan, magkakasama yan. Nung nagsimula akong umakyat sa mga live stream. Yan, si Axel Roses, magaling din ho siyang political vlogger. Marami po siyang alam tungkol sa politika na siyempre nandyan yung mga tatlong yan hindi mawawala. Yung mga tatlong paborito ko na political vloggers. So nandyan din si Sir Dante Vasquez na minsan-minsan nakakausap din namin yan, sumusuporta. Si Mama Tess 14, ayan, masipag din yan dumikit. Si Daddy Chris na magaling sa mga analysis pagdating kay Tatay Jackford, andyan yan. So si Winsel Paises ang panghuli natin. So pag may maalala kami, sisingit na lang namin. So shout out sa inyo lahat at sana'y mag-enjoy kayo at ang tawag dito, araw-araw na sana sa aming pagkakaroon ng ganitong show nandiyan kayo para sumuporta sa amin. Okay, so simulan na natin. Ang ating pag-uusapan, first na magiging topic natin is about contrails. Ano nga ba ang contrails? So, zoom in tayo, okay? Contrails. Clouds that form when water vapor condenses and freezes around small particles, also known as aerosols in aircraft exhaust. The water vapor comes from the air around the plane and the exhaust of the aircraft. These contrails can become human-made cirrus clouds. Kaya kita nyo dun sa picture natin na sample, ayan, may mga parang dire-diretso siya, nakaguhit siya, na dinaanan ng mga eroplano. Yan. Yan yung tawag nyo ng contrails. Kung makikita nyo nung una ko makita nung bata ko, akala ko yung dinaanan ng UFO. Oo. Diba? Naaliw ako sa nakakita ako ng ganyan ng bata ako. Nakakuha ako, parang na-amaze ako bakit may mga ganito. Ayan, may sample. Okay, play natin yung video. Yan, kung makikita nyo, nabubura na yung dito sa may end niya kasi nga maliit lang yung naging na-farm na cloud. Tapos doon sa dulo ng eroplano, ayan, nabubuo naman siya doon. Ito, kuha kanina umaga doon sa site ko sa amin nagtatrabaho. So, naisip namin na i-content ito dahil napaka-interesting na pag-usapan to lalo na doon sa mga walang masyadong kaalaman kung ano ang ibig sabihin ng contrails. So, again, yung contrails, nangyayari lang yan sa high altitude. Yes. So, yung mga eroplano na nasa high altitude, tapos nagmi-mix yung nagiging parang ice particles yan sa taas. Yung exhaust kasi meron pa rin moisture na nagagaling doon sa exhaust ng eroplano. So dahil mataas nga yung altitude, nagfi-freeze na siya. So nagiging parang cloud. Ito pa may isa pang video na dalawa naman sila, kaya kinuhaan ko rin ng video kasi magkasunod silang eroplano. Ayan o. Okay, play natin. Yan, diba? Nakikita mo. So parang nakikita mo na rin kung ano yung tawag mo doon pag naglalaro ka sa flight plan. Anong tawag doon sa dinadaanan nila? Kasi parang tingnan mo, airways. Pareho yung kanilang dinadaanan. Parehas sila. Kumbaga, ang mga eroplano kasi may flight pattern na tinatawag. So parang highway din yan sa kalangitan na kapag dinadirect yan ng mga nasa ATC na kung tawagin is Air Traffic Controller, meron silang parang mapa doon na kung ano yung mga destination nila, yun ang dapat nila sundan. Kumbaga, yun nga, parang highway siya.
So, ang engine na nagkakaroon tayo ng contrails kapag ka yung engine ay naglabas yan ng init na may kasamang vapor at nagiging ice crystal, yung mga maliliit na parang nanigas na tubig. Okay? So, yun yung mga iniiwang bakas. No, kaya nga tinawag siyang contrails dahil siyempre habang nagbibiyahe yan, naiiwan yun, tumitigas. So, isipin natin na nandun tayo sa isang malamig na lugar na kapag nagsalita tayong init ng hininga natin, doon na yung parang usok na lumalabas sa bunganga natin. So yun yung doon natin ibase yung contrails. So sa haba nun na tinatakbo nila, may iwan hanggang sa natutunaw yun, natutunaw. So makikita niyo yan, lumalaki yan. Tapos ano ba ang nagiging effect niyan? Pwede rin silang mag-reflect ng small amounts ng solar energy. Ayan, no? Kita nyo. Pero, meron din siyang bad effect sa ating planet kasi magre-reflect pa rin yung init na galing naman sa Earth, magre-reflect back. So, nakakadagdag siya sa global warming. So, kung maraming mga nagpapalipad dyan, maraming mga bumabiyahe, mas nagkakaroon ng global warming, yung heating. So nakita nyo dyan sa linya na yan, yung may yellow, yan yung magandang part dahil nagre-reflect siya para maging solar energy. Okay, tapos yung sa baba, yung green, yan naman yung parang bad effect sa atin. Kasi yung heat ng ating planeta, yung galing sa atin, nare-retain. So, yun nga, nag-a-add lang siya sa global warming. Isipin nyo kung yan na nga lang nakaka-contribute na yan ng init, paano ba kaya yung mga factory? Oo. So, di ba, malaking epekto yan. Kaya nabubutas yung ating ozone. So, yan, maging dapat alam natin kung ano yung mga ganitong nagiging effect sa ating So, it's also good to know na pag nakita natin yun, hindi lang kagandahan sa sky. May effect rin yan sa global warming. So, maraming klase yan. Baka yung iniisip ng iba, yun yung cloud dusting na tinatawag yung gusto nilang magpaulan, yung makapal talaga na usok. Iba naman yun. Sa Pilipinas ko madalas makita yun. Kasi may chemical na talaga silang ipapakawala sa sky. Pero dapat meron pa rin kahit papanong cloud formation. Hindi ka pwedeng mag-cloud seeding ng walang clouds doon. Dapat, tsaka yung certain formation ng cloud. Hindi yung basta may cloud dyan, yan na yung cloud seed mo. Hindi. Dapat yung certain na magiging ulan talaga na cloud ang gagamitin. So, malinaw. Hindi natin nagawa yung research doon. So, for the next topic. Next na lang ulit, baka siguro, malay mo, may mas marami pa tayong matalakay. Okay guys, so now, ang pag-uusapan natin is about iOS 17 personal voice at atin pong panuorin. Personal voice for the iPhone uses artificial intelligence to create a replica of your voice and store it on your phone. It lets users with disabilities that affect speech use type-to-speak to communicate with others via your iPhone speakers, FaceTime, and third-party applications, which will eventually support the accessibility feature. Yan. So, sa ngayon, sa FaceTime pa lang magagamit. Yung ibang third-party application is, for example, yung Messenger, WhatsApp, Viber, yung mga ibang may messaging features, syempre, hihintayin pa nila yung pag-update din ng app nila. Pero soon to be, available. Yan. Ito, kung gustong i-enable sa iyong iPhone, makikita mo yan sa accessibility. Sa settings, under accessibility, ayan, papakita mo. Personal voice. So pupunta ka ng accessibility. Personal voice. Sa mga iPhone users, dapat updated ang inyong iPhone nasa sa iOS 17. iOS 17. Yeah. Okay, yung mga hindi pa nag-update dyan, makikita nyo siya sa General Software Update. And then iOS 17.2. Okay? So updated na yan. So updated na. And then accessibility. Baba ka, punta ka doon Sa personal voice. Personal voice.
Meron Tapos- ditong option na create personal voice, share across device, allow apps to request. Oh, pero kasi wala ka pang naka-record, so create your personal Yes. voice. Tapos pagkatapos mong i-continue, ito na ang lalabas. Get ready to record. It will take time. Ayan, find a quiet place, get comfortable in a room that has no echo or background noise para mas ma-record niya ng mabuti yung boses mo. Oo, saka wag kayong magre-record nga tulad ng sabi ni Sensitive Bear, baka mamaya may mga aso doon, yung aso yung... Yung boses ng aso. Speak naturally, read aloud at a consistent volume, keeping your device about 6 inches from your mouth. So mga ganyang kalayo. 6 inches. Ano yun? Pagka 6 inches, ganun lang. I don't know naman kasi it's 6 inches. Yun yung sinabi 6 inches, di ba? Basahin ko. Take your time after you read each phrase aloud and a new one will appear. You can save your current progress at any time. Tapos press continue. And then, pagkatapos mong i-continue yon, lalabas na dun yung finish kapag ka natapos mo na lahat ng phrases. Okay. Ang sabi, average of 20 to 30 minutes depending on how fast mo babasahin, kung gaano mo kabilis babasahin yung mga phrases. So, hindi ko lang alam kung merong Tagalog yan So, dapat English speaking pa rin yung tao. Siguro. So, dapat for English now. speaking talaga? So for now, I think Paano still kung yung mga common Dahil- English lang, yung basic English? Parang ganun lang din. Oo, may mga kilala akong ganun pag nag-i-English. Tapos tapos, pagkatapos mo siyang ma-record, kailangan mo siyang i-connect sa charger at i-lock mo yung phone mo para pa-process na yan. Para ma-clone ang voice mo. Tapos notify siya na ready na yung voice mo to use as your text-to-speech. Tapos, eto, dapat naka-enable Live na yan speech. pagkatapos nun. Okay. I-enable mo na yung live speech. One time lang ba yan? I-record? I-record one time. So, ano ang gamit ng personal voice sa iPhone? Ito. Okay. If you're at risk of speech loss or someone with speech disability, you can create a personalized voice on iPhone to use with live speech. With personal voice, you can create a voice that sounds like your own to use to type to speak in FaceTime, phone, and assistive communication. Yan. So, anong mga sakit ang mga usually na magkakos ng speech disability or speech loss? Katulad ng ALS or also known as Lou Gehrig's disease. Lou Gehrig's disease. At saka yung yung sakit ni Bruce Willis. So, Yung kay Bruce Willis naman kasi is frontemporal dementia. So, yung frontemporal dementia, yun yung parang nakakalimot. Oo. Yung mauuna yung unang memory mo pabaliktad, di ba? Tama yun, di ba? Pero yung kasi nga front lobe siya, so kasama yung speech capability niya. Kasi di ba ang brain natin is divided into sections din yan, parang makina rin yan So, na may oil, na yung may parang designation yung brain na Okay. ito yung responsible sa speech. So anong mga sakit ang nagkakos ng speech impairment or speech disability? Ang mga examples niyan ay ang sakit ni Bruce Willis at saka ni Stephen Hawking. Okay. Ang kay Bruce Willis naman ay according to our research, Yung frontemporal dementia. Yun ang kay Yung Bruce frontemporal Willis. dementia. Kasi front temporal is also controlling the speech ability natin. Tapos yung kay Stephen Hawking naman is ALS or Lou Gehrig's disease. Ito naman yung rare neurological disease that affects motor neurons ng ating control. Ito yung mga nerve cells na nasa ating utak at saka spinal cord na nagko-control ng voluntary muscle movement na yun yung nagpapagalaw sa ating pagsasalita, pagnguya, pagkain, at saka paglalakad. Ano Kaya nga kung ulit yun? maalala nyo,
ALS. ALS. Also known as Lou Gehrig's disease. Kaya naging Lou Gehrig's disease kasi siya yung unang na-diagnose. Yung ba yung artista na... It's not an artist, sports siya. Lou Gehrig. Parang tennis yata yun. Basta nasa sports. Si Lou Lou Ferrigno na lang kilala ko. Yung unang Hulk. Bata tayo. Yan. So, kung naalala nyo si Stephen Hawking, di ba? Astrophysicist siya. Very famous. Tapos parang robot yung voice niya. Yan. So, siguro kung meron na to nung time na na-diagnose siya before nawala yung speech impairment, before nawala yung speech capability niya. Sana siguro naririnig natin yung voice niya. Kahit medyo robotic siguro yung pagbabasa, pero at least yung voice niya ang maririnig natin. Diba? Yeah. So, anyway. Yun nga yung mga dapat na ako Pero may mga pros and cons yan, di ba? Oo. Ang pro niyan is, yun nga, kasi para sa mga taong may sakit na gusto pa rin marinig ng mga kanilang kamag-anak ang boses nila sa pagsasalita, nandun yung gamit nito na naririnig pa rin yung boses nila. At saka yung ako na gusto kong kausapin si Riddler pero wala na yung kakayanan ko na magsalita para marinig niya yung boses ko. At least ito, di ba, maririnig niya pa rin yung boses ko. Hindi robot yung maririnig niya. Diba? Parang nakita ko na yata yan nun, may isang nakita ko na pelikula na yung parang pag nagsalita siya robot, yung parang may dinidikit dito parang... yung ginaganon naman. Ginaganon siya. Kasi wala nang voice cord naman yan. So, meron din ganyan si Val Kilmer, yung Batman. Si Val Kilmer. May ganun din siyang sakit. So, kahit yung mga may throat cancer na mawawala yung kanilang voice. So, pag alam na nila, may diagnosis na sila na alam na nila na mawawala na yung boses. So, it's time to start recording. Or yung mga tinatamad lang din magsalita. Or yung, limbawa, merong lagi kang nasa meeting tapos gusto mong iparating dun sa kausap mo na may diin kasi boses mo yung naririnig instead of speech, instead of text lang ang marireceive niya. Boses mo ang maririnig. So, pwede rin gamitin na ganun. Kahit sa ating mga normal na tao. Ang pangit lang dito sa yung live speech na ganito, pwedeng magamit ng mga scammers. Yes. So, mag-iingat pa rin kayo kapag may mga balaan nyo pa rin yung mga kaibigan nyo na baka mamaya gamitin yan para makahingi sa inyo ng mga pera. So, ipapakalat nila yan na parang kayo na yung kausap pero hindi naman. Oo, kasi pwede siyang i-send as a voicemail. Sabihin magbigay ka dito ng 1 million, yung mga ganyan. Bawa na aksidente ako, give me money, mga Yes, ganun. so mag-iingat kayo. Oo. Ito lang ang pangit dito sa mga AI. Oo. Pero ang sabi naman is, good to know na wala pa rin naman daw emotion ang pagbabasa based dun sa mga ibang feedback. Pero yung mga gumamit ng beta. yan, madaling ko yan, pambubudol. Pwede gamitin pwede pambubudol. Or pwede siguro, hindi pa rin magagamit ni Maharlika yan. Hindi magagamit ni Maharlika yan. Kailangan mag-record ng certain phrases. Alam niyo naman si Maharlika pagka nagsalita yun, hitad, FL Lisa, ahas, jutang Ginamers, mga ganyan, walang feelings. Yeah. Okay, now, ayan. Nandito na po tayo sa ating third topic. Sensya na po kayo, napalitan yung setup namin. Pinalipat kami doon sa kabilang studio. Nagagamit daw ng studio kaya. Siya gagamit, oo. So, ating pag-usapan, yung isang last episode na, yung doon sa Ating last segment. last segment. It's about nationwide test alert. Okay, so, i-explain ni Sensitive yan. Nangyari ito kahapon. Ito ay National Emergency Alert Test na ginawa ng FEMA and FCC na isang test nationwide sa US and US territory Like Hawaii, Guam. yung Virgin Islands. Ang test message na ito ay natanggap namin dito sa Eastern Territory, Eastern Time, ng alas 2:20 ng hapon. So
So, yung text alert niya is parang kasing tunog din ng Amber Alert. So, ang tunog niya ay bek, 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 bek. Yun, yung parang, bank. Bek, bek. Parang siyang alarm na nakakabahala kasi lahat ng mga magkakasama, lahat ng cellphone ay tumunog. Lalo na nung time na yun nagda-drive ako. Pabalik ako Oo. sa opisina, tapos Pabalik narinig sa ko yun opisina. alam ko na-anticipate ko na darating yun, kung ano yung alert na yun. So sinabi ko dun sa isang kasama ko na yung test alert niya. Tinanong ko kung aware siya doon, sabi niya, hindi daw. So, in-explain ko sa kanya. Okay? Pero nandun naman sa text alert nila na tinetest lang ang ating capability ng pagbablast ng information ng emergency alerts, kung gaano kalawak ang maaabot. Kasi pati TV yan, pati radyo, maraming mga pinakita kahapon ng mga samples kung mga scenario like yung mga nagre-report sa TV on live on TV, nag-alarm yung phone nila, pati yung screen nila lumabas yung emergency alert. So pati sa TV yan lumabas yan. Ang further research ko dito is kapag gano'n na nationwide yung alert system is galing yan sa presidente. Manggagaling yan sa presidente. So, yun na yung mga bagay na hindi natin dapat ipagpapawalang bahala. Kasi pwedeng ko yan, ma-alert tayo just in case na magkaroon ng tension at hindi mo masabi, magkaroon tayo ng, di ba, yung parang Nationwide alert talaga. Nationwide emergency na kailangan talagang malaman ng lahat. Kasi pati yung phone mo, hindi mo madi-disable yun eh. Mga Amber Alerts, yung mga local alerts na yung county provided na alerts, pwede mong i-disable sa phone mo yun. Pero yung national, galing sa presidente na national, disabled yan sa ating mga phones. hindi kaya pinaghahandaan nila yung pagdating ng mga aliens. Yun nga, di ba? Yung pinag-uusapan natin kahapon. Pinag-usapan sa namin live ko. yan. Pero, di ba, iba na ang tawag ngayon sa kanilang mga... UAP. Yes. Unidentified Aerial Phenomenon. Yes. Yan yung ibig sabihin ng UAP na dati is UFO. Tapos hindi natin masasabi na fake yung information na yun kasi merong mga nag-whistleblower na jet fighter pilots. Yung tatlong commanders. Oo. Ewan ko commander o captain ng rango nila. Pero yun yung mga naka-encounter nung UAP. UAP, correct. So hindi lang siya sabi-sabi or kathang isip. Kasi merong mga video footages na not from their airplane lang, pati doon sa yung Texas, alala mo, yung nakita sa CCTV at saka sa dashcam ng police na meron siyang na nag-respond nung time na yun dahil may mga nakita raw ng mga green na malalaki. Pero doon sa camera niya nahagip yung green object na parang siyang nature na mabilis na gano'n. Pero siya yung nag-respond dun sa bahay na nag-report na may mga matatangkad daw na nakita silang parang kakaiba. So, buhay. Hindi natin alam kasi nga tulad nga nung kumbaga pag-iisipin yung mabuti. Kumbaga critical thinking lang. Kung bakit nagkaroon ng mga ganito na pagsiwalat. Tapos yung paggawa pa nga ni Trump ng pagbuo niya ng isang kumbaga branch ng military na special yung Space Force. Yes. So yung Space Force is about yung mga pwedeng maging tawag dito, military sa outer space. Sa outer space. So ang ating mga astronauts, nagte-train sila ng mga astronauts na specialized in defending our space territory. Malay mo, dumating yung mga aliens, di ba rin, nandyan naman si Brad Pitt. Okay, so yun lang naman ang mga practical use niyan. Pero so far nga daw, kasi tapos na kahapon, so dinagdag ko na lang din sa research ko ano pa yung mga ibang naging alerts niyan. So far naman daw ang mga nagawang alerts na ganyan na nanggaling sa ating president ay puro test alerts lang so far. So wag na nating hintayin na mangyaring totoo na hindi na nakalagay doon na test alert lang, this is just a test, you don't have to do anything.
no action, no further action So is ito, sa required. US lang mangyayari yan. US and its territories. Yung mga territories nila, Virgin Islands, kasama Oo, rin yan. kasama yan. Yung Puerto Rico. Oo, dahil di ba sabi rin ni na Ate Lily at ni Yags, Mami Yags, Ninang Yags. Ninang Yags, yes. Na-receive nila yan. So sila yung mga nakakausap namin doon sa Hawaii. So sa Hawaii yun. Kahit So, sila natanggap nila. Yun lang naman, ang alert na yun is pinaghahanda tayo. So kasi, tulad nga ng sabi ko, wag naman sana mangyari pagka magkaroon tayo ng Third World War, Yes. yan ang magiging nakikita urod dyan. naman natin. na i-alert nila lahat ng Oo. citizen syempre. Napapansin natin yan. So dasal-dasal tayo yung mga tao dyan sa ibang bansa na mahilig pa rin magmarites, magbago na tayo. Lalo na sa Pilipinas. Ang lapit natin sa China. Oo nga. So pagdasal natin na sana walang mangyari at magkaroon ng peace sa buong mundo. Ayan. So dumako tayo ngayon. Natapos na natin ang ating tatlong topics na ating present earlier. Yung bonus, so, mga yung bonus na lang. Nandito tayo sa mga bonus topics. Okay, so yung sa bonus naman is about dun sa paano natin. May iwan ng comment dun sa isa sa mga premium natin at sinasabi niya doon na kung pwede raw namin i-discuss about dun sa paano namin nakilala yung mga naging kaibigan namin sa social media. Yun na. Tapos kanino natin uunahin? Siyempre doon sa pinakauna natin naging kaibigan. Si Tatay Jack. Si Tatay Jack, ang una naming Na-meet na-meet personally. personally, yes, doon sa Yes. Washington DC. Pinuntahan namin yan, napaka simpleng tao na approachable, hindi mayabang at i-correct ka niya. Kumbaga kung alam niyang mali yung sasabihin mo, aayusin niya yun para di ka masunod. Oo. Ayan. So nung nagustuhan ko kay Tatay Jack first naman is yung time na na-meet ko siya, malayo pa lang kami, nalaman niya na ako yun. Sa may sapatos pa lang, paglingon niya gano'n, Coco Crunch. Sabi niya gano'n sa akin. Tapos sa Coco Crunch pa, hindi Riddler. Ngayon, di Riddler, yung kasi ang alam niya talaga na ginagamit ko is Coco Crunch. Pero explain mo rin, paano natin na-meet si Tatay Jack? Si Tatay Jack, nung time na yun is may sabi niya pupunta siya ng DC. Hindi pa yun, yung background natin, paano natin siya nakilala? As a vlogger, paano tayo nag-connect? Okay. Nagsimula yan doon kay Banat Boy. Yun. Si Banat Boy talaga yung naging daan kung paano namin nakilala si Tatay Jack. Si Kuya Amik, TV45 UK, yan. Tapos yung mga ibang Sino ba? Ate Lily? Dun si din. Ate Lily, si Ate Lily Ragasa, si Ate Trexie. si Trexie, tapos yung isa si Ma'am Judy Pasco. Hindi ko pa nga alam na may Hindi pa natin nag-exist. alam yung Tres Marias Oo. ni na Ate Carmen. So yung mga yun, lagi na namin nakakausap. And then yung naging bonding namin doon is nung time na nagkaroon ng live stream si Banat Boy, pinaakyat kami sa StreamYard. Tapos kami nila Simply Talkies, yan. So nag-usap-usap kami. Hindi pa naman ako more on noon. Hindi ganun ka ng kaalaman ko sa vlogging at saka sa mga politics. Ang Although una may- mo pang inakyatan nun, di ba, kantahan? Kantahan, kala ko kantahan. So, Papunta tayo sa taas, sa work. yun. So salamat din kay Banat Boy kasi siya yung unang naging kaibigan namin na talagang off-cam na tumawag, nakausap namin siya sa Messenger yata. Messenger, tapos yun yung ginugulo kita dun sa likod, di ko alam, Oo. open pala yung cam. Ayun, so nakita si Sensitive na expose siya doon. Okay. So yun na, nung naging kaibigan na namin si Tatay Jack, yun na yung sabi niya, pupunta siya ng DC. Tapos hindi ko alam na hinihintay niya talaga kami. Kasi may lakad kami nung araw na yun. Kasi, birthday ko. Yun, birthday. So kumain kami sa labas. Tapos pagkatapos nung pauwi na kami, sabi ko, sige, kitain natin si Tatay Jack. So yun, again, kaya naging kaibigan na namin din si Tatay Jack first. Tapos doon na rin namin nakilala ang ibang mga kasama Sa namin. Team Bangus. Yun, sila Red One, yung mga magagaling na mga vloggers. Ay, actually hindi nga vlogger yung mga yun. Nagko-comment, comment lang sila. RN2 Cents, si Trexie Villa, si Virgilio Villanueva, nandun din siya. Si Berhel Valencia. Tapos yung isa na bagong si Daddy Chris, magaling na mga analyst yan ni Tatay Jack. So sa Team Bangus, yung mga hindi ko nabanggit na mga pangalan, again, sa susunod na episode, babanggitin namin yung mga pangalan nyo.
Okay, Pero so generally, muna kayo Team magtatakbo. Bangus. Team Bangus na lang. Oo. Okay, then yun nga, yung nag-iwan ng comment section, doon sa comment section na si Moto Moto Cooking. Gusto na siguro niyang pati siya kung paano namin naging kaibigan. Kasi nung time na yon, nung kumakanta ako dun sa isa sa mga live stream ko, nagustuhan niya yung mga old songs kasi nga kumakanta ako dun most of the time yung mga talagang panahong 80s, mga ganun. 70s pa nga yata yung iba dun. Beatles usually yung mga ni-request nila. Oo, kung nagre-request siya, naalala ko, kumanta ako nun yung Jude, Hey Jude. Okay, so yun, si Moto Cooking, sinuportahan din namin at nung time na yun, nung nakilala namin si Ma'am Lintek, doon kami pumunta sa channel niya. Tapos sabi namin na merong isang kaibigan na magpapagraduate sa'yo. So, si Tatay Jack din ang nag-refer kay Ma'am Lintek. Kung di dahil kay Tatay Jack Fords, wala. Hindi, kumbaga ngayon, hindi pa rin kami. Kulang pa rin ang saging namin. Okay, so again, marami pa kami naging kaibigan doon. So hindi naman lahat yun na mga nakakausap namin, ganun na namin kadikit. Pero tinitignan namin yung mga taong totoo. Kasi nga mahirap magtiwala sa mga scammers. Hindi mo alam, kinakaibigan ka pero ang purpose pala nila pirahan ka, parang ganun. So hindi kami magpapadala sa ganun. Okay, so tandaan nyo, ang pagkakaibigan hindi dinadaan sa pera yan. Okay? True. Maging totoo lang tayo. Yung bang pakita mo yung suporta mo na kahit na walang pera, kaibigan mo pa rin siya. Tapos doon naman kay Ma'am Lintek, marami rin tayong mga naging kasama. Sina Mami Chacha, Si Mami Chacha, Ninang Self. Yags, si Self, Oh, yan, si ang number Sablay 1. Ruby, si Ma'am Jocelyn. Oh, tapos si yung Mama bagong El. channel pala ni Ruby. Oo, yung So channel Ruby, ni hindi nahiwalay na si Sablay. Sky Official. Okay, hiniwalay na namin si Sablay. Hindi na namin siya susuportan. Sabi ko, Joke. hindi ko na idol si Sablay. Oo, si kay Ruby na kami. Kasi tonto ako dun sa pinanood ko na chicken adobo. Talaga super. Tapos, tonto ako dun. Hindi ko napanood yun pero pasukin ko yun. Si Ninang Yags, Oo, lalo. si Ninang Yags. Siya yung Oo, umampon lagi rin sa siya- amin. Tsaka tumatambay rin siya sa live namin. Yan, Tsaka si inampon. Mami Chacha. Yes. Okay. So again, doon muna sa ngayon Si dahil Cortapia pa. si Cortapia, siyempre yung pamangkin. DNK. Yan. Yan. Yan yung mga Mga second solid family team. namin. Pagka Solid wala team kami sa ni Lintek. channel ni Tatay Jack, nandun kami kay Ma'am Lintek. Oo, doon, Okay. doon yung katuwaan, kulitan, yan. Saka shoutout ko na rin, siyempre, na-shoutout ko na kanina. Si Kwan naman, Simply Talkies. Nandun din yan, sumusuporta rin sa atin ng time na may live pa kami. Ako mismo, yung live ko, nandun siya nakikinig habang nag-i-edit. So again, shoutout sa'yo, Axel Roses na Simply Talkies. At sa mga kagrupo mo dyan sa channel mo. Ayun, mga sila RN2 Cents, yan. Si Kasama Daddy rin Chris nila. na kasama rin nila. Magagaling yung mga nandun kasi magaling din naman mag-analyze si Simply Talkies. Suportahan din natin. Yun nga lang, si, replay diba? kami. Si DJ Byron. Si DJ Byron, pinakinggan kita. Kaninang madaling dadaan araw. sa amin, di ba? Oo, hindi nga namin na-expect si DJ Byron, yung napaka-cool na umakyat dun sa channel dati ni Banat Boy din. Oo. Ang una kong nakita yun, Laging naglalakad. naka-earphone yun, tapos tumitingala na gano'n lalakad. Tapos sabi ko, sino naman yung pogi na to? Tapos Lagi lang yun pala si naglalakad. DJ Byron. Oo. Tapos minsan nag-drop by siya. Kasi iba yung feeling na marami kang subscribers. Yung marami siyang subscribers actually. Tapos dumaan siya doon sa channel namin na hindi pa kahit naman. nag-comment lang siya, lalo na sa akin. Oo. Kasi ini-expect ko, siya lang ang pupuntahan talaga ni DJ Byron. Kasi Oo. siya yung avid listener and commenter. Oo. Tapos nung lumabas siya dun sa comment section ko nung nagla-live tayo, sabi ko, uy, si DJ Byron nandito. Yung parang, Ang sarap ng nakakatuwa doon, kumbaga ang dami niyang subscribers, pero nandun siya na marunong siyang tumingin sa mga nasa baba. feeling. Oo. Hindi Sabi siya ko yung nga mayabang, nag-umpisa. guys. Puntahan niyo si Sabi ko DJ nga Byron. nag-umpisa. Pinapakinggan ko kami ng madaling araw yun, yung topic niya about doon kay Idol. Tawa ako ng tawa hanggang sa nakatulog na naman ako. Sabi ko, oo nga, tama kasi magaling yung ang pag-analyze niya doon. Kumbaga matalino siya. Alam niya yung mga sinasabi niya, hindi lang yung basta ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw para lang magparami ng views. Sa kanya, hindi. Nandun din si Virgilio Villanueva, yung Nasa kanya rin. yung retired na police na nagsishare din ng mga news doon sa newsfeed niya. So maraming salamat sa inyo mga kaibigan na kahit na hindi tayo ganung solid,
sa nakakadaan pa rin kayo at nangungumusta sa amin. Si Carclea at si Ryan. At si Carclea naman, saka si Ryan. Yan, si Carclea nakilala ko dun sa grupo na sinalihan namin dati na isang magaling din na kaaway ni Maharlika. Actually, siya lang yung may kaaway kay Maharlika. Na hindi naman, kumbaga, dati kaming nandun na tumatambay. At ang kondo, nung time na nagkaroon ng issue, nabuo yung grupo naming apat, si Ryan, si Carclea, si Sensitive Bear, saka ako. Karoon kami ng sarili naming GC. Okay, so doon, nag-usap-usap kami kung paano tayo magsisimula. Nung una pa nga, walang mga subscribers eh. Halos maliliit lang yung subscribers namin. Tapos nagka-interest na sila sa pagbablog. Yun, nauna silang graduate sa akin. Pero ganoon talaga, kumbaga parang kailangan tiyagain mo. Okay, so sino pa? Si Don Kengs. Okay, si Don Kengs naman, siya yung gumawa ng aking music. Kasama rin namin dyan yung kanyang may bahay na si Mami Kengs at yung mga maliliit niyang anak. Yung actually yung bunso niya, yun ang Si Little Kengs Oo. at si Baby Kengs. Yung mga baby Kengs niya, mga little Kengs. Yun yung isa doon, yung bunso niya, magaling talagang kumanta. Manang-mana sa kanya. Oo. Ang Kabisado saka nga yung kanta isipin mo ni sa Miller, diba? murang edad na marunong siyang kumanta. Oo. Na kabisado niya yung kanta natin na 35 taon. Yung 30 chorus. Tapos pagka-end na ng chorus, shout out! Gagano na siya. Oo. So yun, natutuwa ako. So, pagka Pasko, may regalo ako sa'yo. Kami pala. Pero si Melanie, okay? Yeah. Yung anak namin. Kung malapit nga lang no? Pwedeng... Araw-arawin namin kayong pupuntahan dyan para makatikim kami nung ilalabas nyo. Yung Kentuckings nila guys, masarap. Sabi niya masarap daw. Doon pa lang sa tingin nung kanyang presentation, parang takam na ako. Lalo Ganda na ng presentation, talagang matatakam ka sa itsura. Di ba, pwede naming utusan doon yung isa, si Ivan. Mhm. Papuntahin natin doon para kumain at tumikim Oo, doon no? sa kanyang Kentuckings. Kasi malapit lang naman. So, Pwede okay. yun. Sa mga hindi namin nabanggit, huwag kayo magtatampo dahil marami pa naman kaming ibang episode na pwedeng yun na lang ang pag-usapan natin Oo. para hindi In-depth. masayang. Mhm. Okay, now, So parang pahapyaw lang na ganon ang naging circle natin. yes. Ganun lang, tulungan, suportahan. Okay. Yung bonus na Bonus. papakita. So, papakita Sa ko lang pang-bonus. sana yung bonus na ito. Guys, yung kung paano ang Barbie. Actually, dito. Kasi sa anak ko ito. Bakit nahalo dito? Changing color yun. Hindi, pero bakit nahalo dyan yung Barbie? Okay, Gusto ito. na niyang siya yung magsuot ng mask. Nasaan ba yung ito? Ito. Actually, ito, yung pang cosplay siya eh. Nabili namin to. Sabi ko, nakita ko, maganda yung quality oh. Maganda yung quality, kumbaga yung ginagamit sa mga, yung visor. Mm-mm. Pang cosplay siya, Sa kung bakit helmet nagustuhan ko to, ng parang ito. ganito siya. So yung mga may balak na, anong tawag dito, yung, Huwag mo nang banggitin kung ano. alam niyo na kung ano yung babanggitin ko. Huwag niyong gagawin yun. Do this at home. Okay, so ganito lang yan. Pagsusuot ng yung mask na cosplay. Ganyan Diba? Okay na ba yan? Taas mo konti. Yung Ganito. buo mo hindi natatakpan. Ganyan. Tapos may ilaw yan. Ito Bakit may triangle dyan? Bakit may triangle? Kasi nakaturo dun sa tiyan. Nakatutok na naman sa abs. Ano ba yan? Alam mo, iba. Kay Junjun. Nakapartner naman eh. Okay. So, ganyan lang siya. Hindi ito pwedeng gamitin sa pagmumotor. Pero maganda, di ba? Pang Hindi yan, cosplay. Hindi yan, ICC ba yun? Oo. Hindi yan conforming to safety ng driving. So, uhulihin kayo ng mga traffic enforcers. Para sa ano lang yan? para sa cosplay, sa Halloween, sa mga costumes, yan. Yeah. Pero dapat naka-all black siya dapat para mas matindi ang dating. Mas matindi ang dating. O kaya ganun, no? Mas matindi ang dating. Ganun. Tahimik pero matinik. Meron pa, di ba? Saan ba galing yung costume na yan? Anong game? Okay, yung mga hindi nakakaalam nito, lalo na yung mga hindi naman gamers, ito, yung Alis mo niya mukha kang
Masamang loob. Mga bonnet gum. Okay, so yan, yung mask na to, o kaya kayong natatandaan nyo yung mga gamers dyan na mahilig sa cyberpunk. Ito yun, yung cosplay ng, yung mask ng cyberpunk. Actually, marami yan na mask. Si Keanu Reeves. Oo. ano So, niya. sa December, may plano kami na yung mga mahilig sa mga cosplay, lalo na yung mga nandito sa North America, maraming mga parang ang tawag dito, yung convention. Comic-Con. Alam ko, July, nagkaroon ng convention yung mga cosplayer dito sa may bandang Virginia. So, hindi kami naka-attend kasi nga busy kami. So, sa December, sabi ko baka maka-order ako ng maraming ganito na iba't ibang klase. Ipaparapol namin. Meron kang isang parating na. Oo, yung may sungay. Nandun, cyberpunk yung may sungay. Pag dumating na yung mga orders natin na ganito, at least may iparaffle man natin doon sa mga gusto ng mga Pasko. Ganun. Pwede rin yan, tiyan mo cosplay, pwede nyo gamitin yan sa dilim. Diba nakaturo dun sa baba, tinuturo kasi niya yung abs dito sa ab pala. Okay, so hanggang dito na lang kami. Abangan nyo yung susunod na episode namin, yung episode 3. Maghahanap kami ng mga pag-uusapan doon. At kung mayroon kayong mga suggestions, mag-iwan lang kayo sa comment section. And then, ito, kung meron kayong mga gustong i-PM sa amin, so yung mga gustong magbigay ng kanilang comments, mag-iwan lang kayo ng mga gusto nyo sabihin dyan sa comment section ng aking YouTube channel. And then, yung aking Facebook Messenger, which is nandito rin. Okay. So, kay Sensitive naman, nandito rin. ang kanyang YouTube channel is nandyan din. Okay. So, maraming salamat. At sa uulitin, ito po ang inyong lingkod, si Riddler. At Sensitive Bear. Usapang Real Talk. Salamat. Salamat. Okay. Hindi ko malang uminom ng kape mo. Ikaw ba iminom ka? Ay, bakit hindi nag-play? Tanga. Ano naman yan? Ayaw yata. Mga bata pa tayo noon, ang isip ko'y nagtatanong, pag-ibig na kaya ang aking nararamdaman. Sa bawat oras na lumilipas, awit ng puso ko ikaw ang kumpas. Ikaw na talaga, forever na nga kita. 35 taon kay bilis ng panahon, di ko akalain ika'y makakapiling. Sa bawat araw ay ikaw lang ang aking hiling. Ngayon kasama na rin ating mga supling. Ako si Coco Franz, ikaw ang aking sensitive bear. Wala nang duda, ikaw ang aking forever. And we will live happily ever after. Sadyang mapagbiro ang tadhana, ngayon ako'y nakatulala. Malayo ka kasi, lambing ko'y hindi masabi. At dumating na nga ang sandali, nakita ko ang iyong mga ngiti. Hawakan ang aking kamay, sabay tayong maglalakbay. 35 taon kay bilis ng panahon, di ko akalain ika'y makakapiling. Sa bawat araw ay ikaw lang ang aking hiling. Ngayon kasama na rin ating mga supling. Ako si Coco Franz, ikaw ang aking sensitive bear. Wala nang duda, ikaw ang aking forever. And we will live happily ever after.
Wala na akong mahihiling pa, dahil isa na tayong pamilya. Sa hirap o ginhawa, pangako sasamahan ka. May luha ang aking mga mata, ito ay luha ng ligaya. Walang hanggang pag-ibig, magunaw man ang daigdig. 35 taon kay bilis ng panahon, di ko akalain ika'y makakapiling. Sa bawat araw ay ikaw lang ang aking hiling. Ngayon kasama na rin ating mga supli. Ako si Coco Franz, ikaw ang aking sensitive dear. Wala nang duda, ikaw ang aking forever. And we will live happily ever after. Tatlong 35 taon kay